Pagkatapos po ng round 9 dito sa ginaganap na FIDE Candidates 2024, tabla po sa unang pwesto, ito pong si Grandmaster Yan Nepomniachtchi at Grandmaster Gukesh D. Leading sila pareho. Pero sa round number 10, magkalaban sila. So may tsansa po na magkaroon ng solo leader pag nagkapisakan yung dalawa. Ano ba nangyari sa laban nila? Analyze natin itong mabuti, no? Puti po dito si Nepo. Ang tinira niya po E4, nag-E5 naman si Gukesh na sinagot ng Knight F3, Knight C6, tapos Bishop B5. Ayun, so Roy Lopez ang pinili ng dalawa. Nag-A6 lang po dito si Gukesh, tumakbo yan sa A4, and then dito po, medyo nanopresa na si Gukesh. Kasi, ang common po, meron pong tumitira ng Knight F6. May nagbi-B5, may nagbi-Bishop C5. Yun yung kadalasang ginagawa. Pero, medyo weird ng konti yung tinira niya. Do linya pa rin ito, no? Knight G to E7. Kasi, usually, nilalagay yan sa F6 to put pressure sa may pawn na nasa E4. Pero E7 ang ginawa, naharangan pa yung bishop. Diba? Medyo matindi yung preparasyon ni Gukesh dito at kung titingnan nyo, pareho silang mabilis tumira. Ang tanong, nasopresa ba si Nepo? Hindi. Siya po ay mabilis din tumira at ang ginawa niya po, agresibo din. Nag-D4 immediately. Ayan ang disadvantage po ng Knight E7. Since wala kang binibigay pressure sa E4, pwede agad bumarag sa gitna. Ito pong puti. Hindi lang yon, tinakpan mo yung bishop mo . So, it will take a while pago ka makapag-castling. At pag ganyan pong hindi nakakastling yung kalaban mo, anong kailangan mong gawin? Buksan mo yung gitna. Ikaw kasi madali ka lang makakapag-castling . Ayan o. So, binuksan yung gitna, na kinapture naman po yan. Mabilis tinira ni Gukesh. Kinapture din po ng kabayo. Knight takes D4 and then Queen takes D4. So, napalit yung kabayo tapos nag-Knight C6. Ayan. So, nakita nyo po yung Knight. Inaatake po yung Reyna dyan. Ang ginawa niyan, tumakbo. Okay, ang common na tinitira po dito, kinakapture yan . Ang problema, pagka pawn takes, mapapalit yung Reyna, nauwi sa tabla. So, si Nepo tumakbo. Ngayon, ang tanong dito, saan ka tatakbo? Ang pwede mong takbuhan na maganda, D3, D1, pwede din po ata yung D5. Yan po yung mga sinasuggest ng engine. Pero si Nepo, eto tumira po ng Queen E3. Anong problema dyan, coach? Walang problema dyan. Pero, ang Queen E3 kasi natakbo ng Reyna, block this bishop. Paano mo to ilalabas later on? Di ba? Yung Bishop F4 or possible Bishop G5. Queen E3. At sa Queen E3 po na yan, aba, tingnan nyo yung oras ni Gukesh, 1:59 yan. Nag-isip po yan ng napakatagal. Siya pa nasupresa sa Queen E3. Bakit po siya nasupresa sa Queen E3? Kasi po, pag ikaw, balik natin, nag-Queen D3 dito, which is a normal move, ang gagawin po dyan, Bishop C5 to activate the Bishop, mag-D6, magkakasling, yun yung klase ng play na gagawin ng black. But with this move, balik tayo doon, Queen E3, it prevented Bishop C5. Yes, naharangan mo yung bishop, madidili na konti sa development, pero na-prevent mo yung bishop C5. Kaya napilitan si Gukesh mag-bishop E7. Ayan, tagal nag-isip po. Tingnan nyo, 159, naging 142. At pagka bishop E7, si Nepo, mukhang preparado pa rin, Knight C6, mabilis tinira. And then dito po, nag-castling si Gukesh, nag-isip na naman po siya ng mahaba-haba doon, no? Alam nyo ba't siya nag-isip? Balik ko lang kasi ang weirdo Parang, dapat mo itira agad yung castling. Why do you have to spend that much? Kasi halos 10 minutes po yung ginamit no? Kasi yung Knight C3 po na tira, aside from simply developing the Knight, may idea po siya na Knight D5 Anong meron sa Knight D5? He wants to get rid of the Bishop. Ang mangyayari, magkakaroon ng pair of bishop. Gusto ko lang pong ipaunawa sa inyo na yung pair of bishop po talaga sa middle game, malakas yan. Pag nakuha mo yan, masasabi may konting kalamangan ka na sa kalaban mo. Kaya pinag-isipan po ng matagal ni Gukesh yung castling. Kung anong mangyayari pagka-castling niya. At pagka-castling niya, nag-Knight D5, ano ang gagawin mo? Magkaka-pair of bishop. Ang sagwa, pag dito po, yung maharangan mo to.
sagwa niyan. Baka later on, pag nakapag-casting na yung white, may ganun pa eh. Matetempohan pa eh. Kaya nga po ang ginawa ni Gukesh dito, sabi niya, sige, castling ako. Mag-knight T5 ka, B5 lang ang isasagot ko sa'yo. Anong meron sa B5? Binataka yung bishop. Tatakbo yan. Only square. Bishop B3. And then, knight A5. Ayun. Pagka knight A5, yes, you can get rid of my bishop, but I can also get rid of your white bishop. So, yun ang nangyari. At kung titingnan nyo naman, hindi makatakbo yung bishop. Ang ginawa na lang ni Nepo, nag-queen G3. Oh, astig din yung queen G3. Bakit? Para saan? Gusto niya pong kainin yung C7. And I think the major threat is bishop H6. Yan yung mga gustong gawin ni Nepo. Kaya napilitan po dito si Gukesh mag-bishop D6. Ayun. So, inatake niya yung Reyna, nadepensahan niya yung C7 na hinarangan naman ng bishop ni Nepo. At pagkaharang sa bishop, napilitan po yan capturein, takes, and then nakapag D6. Okay, so ang ending, napalitan yung bishop at yung knight, inatake pa rin yung bishop at mukhang wala na masyado magawa dito yung puti dahil yung king niya nasa gitna pa, eh nag-castling na lang. At pagka-castling, bishop E6 develop ang ginawa and then sinimplihan ng rook F to D1. Ayan. Ito po, simpleng tira pero I just want to explain a little bit more. Ayan. Hahaba yung video pero tingnan nyo pong mabuti ah. Kasi, na-experience nyo to sigurado eh. May ganito kayong problema madalas eh. Tingnan nyo po, may dalawang tore na pwedeng pumunta sa D-file. Paano ka magdi-decide which rook should go to D1? Oh. Ang normal kasi ito ilalagay mo dyan eh. Sa kadahilanan po, yung rook D1, okay, ang D-file is so may open file. Etong F, ang ilalagay mo dito kasi semi-open file din to. Di ba dapat dun ka? But napaka-weird naman na yung rook F sa D1 pa yung nilagay. Eh anong gagawin mo dito? Kasi po, etong sagot yan, base po sa sitwasyon, no? Base sa sitwasyon, eto pong knight sa A5, most likely will take on B3. And once the knight take on B3, mabubuksan to, may immediate pressure siya dun eh. So, mas maganda pa na yung tore nasa A file kesa nasa E file. Yun po yung pinagbasihan dyan. Kaya ganyan po yung naging decision making ni Nepo. And that is number 1 engine move. Yung rook F to D1. Mga simple lang yan, pero dapat maunawaan nyo, no? Kung bakit ganun. Kasi, kahit ako, common problem ko yan dati. Bakit yung tore na yun, hindi yung isa? So, yan yung reason. Kaya yung rook F to D1 ang nilagay. Anyway, nag-rook E8 lang po dyan si Gukesh, tapos nag-H3. Pasingaw lang, oh. For some reason, that's number 1 engine move. Kumbaga, naghihintay lang. At tapos, eto namang itim, nag-H6 lang. Engine move din. Pasingaw lang. At dahil nag-H6 po ang black, okay, nagpasingaw ka. Let me take this opportunity para i-take advantage yung weakness na tulak na yan. Kasi yung mga push pawn, minsan po yung mga tulak ng pawn sa harap na king nagiging weakness yan. Like in this case, nag-rook D3 si Nepo. What's the point? Mag-rook G3 yan, ang threat po queen takes H6. Na hindi pinansin ni Gukesh. Sabi niya, wala, etong sayo, C5 lang ako. Wow, kukulungin yung bishop, pati yung turi. Kukulungin. At ang ginawa nga dito ni Nepo, nag-rook G3 pa rin. Okay? Kung titingnan nyo, may question mark. Pero wag po kayo maniwala dyan. Kasi ibalik natin para malinaw. Ang sabi kasi ng engine, C3 daw yung best move. O, tingnan nyo evaluation. Lamang daw po ang puti dyan pag C3. Pero tingnan nyo, C3 is bababa din. Naging pumangit pa nga. Mas maganda po talaga yung rook G3. Ganyan po talaga yung engine na to sa chess.com. Medyo mahina. Kaya hindi malinaw minsan yung bigay na evaluation. Alright? So, balik po tayo doon. Punta tayo sa move na rook G3 kasi yan talaga yung number 1 engine move. Yan yung totoo. Pero linagyan yung question mark eh. I'm not sure why. Ang ginawa po ng King H8, umiwas. So, ang tanong, coach, bakit po hindi sinipot? Kulong yung bishop 1 piece up. Meron po nga queen takes H6. Eh, pwede naman depensahan niya ng G6. Well, pwede. Pero after knight F4, anong gagawin mo? Kahit manghinayin ka ng bishop dyan, mangingisay ka with knight H5. At hindi madepensahan yun. Ibalik natin. Anong klaseng depensa gusto mo? Queen. O, kaso eto naman po ang pangingisayin sa'yo. Boom.
Bagsak Reyna mo naman. Ay, hindi po pwede yun. Balik na tayo doon. Ang ginawa nga ng King H8 and then C3 na kasi kukulong. At pag C3, Knight takes B3, napilitan ng capturing kasi pag hindi niya kinapture, tatakbo talaga yun. At nag-A takes at eto po yung sinasabi ko kanina. Mas maganda yung rook nasa A1 kasi may pressure immediately sa A6. So, ang ginawa naman po dito ni Gukesh, mukhang malakas yung kabayo mo, tagpasin na natin yan. Kinapture po yan, binawi ng pawn. And then, nag-win lang sa D7 para depensahan yung F7 na tinirahan ng B4. Ayan, para saan yung B4? Kasi ayaw niyang ipatulak to. Para backward lang yan, pwedeng pilahan. Kaso, kinapture lang po yung B4, binawi po ng Reyna, and then Rook E5. Yes, may weakness po dito, pero may weakness ka din dito. At ang nangyayari po ngayon sa posisyon, according to engine evaluation, very equal daw. Ang ginawa po niyan, Queen D4 to defend, Queen A7, pinalit yung Reyna na dinepensahan ng Rook D3. Nag-Rook E3, sumok pa, no? At pagka Rook dyan, kinapture, okay? Napilitan na, hindi naman pwede makagalaw kasi tatagos dun eh. Kaya kinapture na lang, binawi po ng Torre, nag-B4 para depensahan yung pawn sa B2, nag-Rook C2, pressuring C3, Rook E1 lang, papasok. Nag-King H7 agad, Rook E8, tumuloy pa rin. Nag-Rook C7, pressuring the pawn ng C3 na kumounterplay sa A6. Ayun, Rook A8. Nagkapalit-palit. Ayan ang nangyari at ang ending po nito ay pangmalupit ang tabla. Ayan, very symmetrical. Equal na equal ang posisyon. Symmetrical po ang pawn structure. Parehong may tigisan Torre, kaya nauwi sa tabla. Ito po ay nakita nyo naman, pinagandaan, pinag-isipan. Nauwi sa tabla, sasabihin nyo, ang pangit ng laban. Anong magagawa nyo? Kasi tingnan nyo po yung kanilang accuracy. 97.9, 98.6. Anong magagawa nyo pag ganyan sila kagaling? Reklamo na naman kayo dahil tabla. Ako, nagandaan ako sa laban eh. May natutunan ako eh. Anyway, ano po ang standing after round number 10? Leading pa rin si Nepo with 6 points together with Yan Nepomniachtchi. Pero eto maganda oh. Nakabuntot dyan si Pragnananda, si Karo Nakamura at Fabiano Caruana. And then si Bidit may 5 points. Si Ali Reza at si Nijat Abaso parang imposible nang makahabol to. Kasi 3.5 lang saka 3 points eh. So gumaganda po ang laban. As of now po, no? Rest day sila eh. Rest day sila. Titingnan natin yung natitira pong 4 rounds. Ito na talaga, dikdikan na to kasi magkakaalaman na. Anyway, andito po pala ako ngayon sa may Wahin, Thailand para po sa ginaganap na Bangkok Chess Club International Open at ang dami pong Pilipino kasali. Abangan nyo yung mga laro ng Pinoy na matitindi na pwede kong gawa ng video. Ayan, kasi nagtitingin-tingin ako eh kung may mga inupset silang malakas tapos maganda yung laban. Upload natin yan. Muli, ito man yung Coach Pini Master Daniel Causo. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Don't forget to like and share. Tapos mag-follow na din po kayo at mag-subscribe kung hindi pa. Thank you mga sir. God bless po. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.